Bago pinabalik si Jonathan Kuminga ay may mahalagang pinagawa pa pala muna si Steve Kerr kay JK, binigyan siya ng mabigat na assignment bago tuluyang pinabalik sa lineup nila. Kung saan sinabihan ng Warriors coach veteran si Kuminga na kumbaga aralin at gayahin ang galaw ni Jimmy Butler, sipatin ng mabuti ang galing ni Butler pati sa decision making. Kasi punto niya dito sa tindig ni Jonathan Kuminga ay mas katakot kapag kamay-ani ng Jimmy Butler siya gumalaw. Gaya nga ng sinabi natin noong nakaraan na paniguradong may bagong bitbit na malaking natutunan si Kuminga sa kanyang pagbabalik. Ang pinagawa ni Steve Kerr kay JK ay isang malaking tulong ito para tuluyang mailabas ang pagong lakas ni Kuminga. Maliban sa gusto ni Kerr na gayahin at aralan ni JK ang galawan ni Jimmy, ay for sure gusto nga rin ni Kerr na gumawa si Kuminga ng sariling pamamaraan kung papaano mag-fit ang kanyang laro kay Butler. Kasi napaka-importante po talaga na alam mo kung papaano gumalaw ang iyong mga kakampi para nang sa gayon ay mabilis lang sa isang grupo ang laro. Ang bumuo ng magandang chemistry sa mga kakampi ang isa sa pinaka-importante sa lahat. Ito po ang sinabi ng Warriors coach veteran, pakinggan natin saglit. Well, I've talked to JK the last few weeks a lot about watching Jimmy play because the footwork is impeccable, the decision making, the simplicity of his game is something that JK can take note of. JK is really talented, and sometimes the most talented guys have the most items on the menu to choose. So matapos ang naging laban ng Golden State Warriors kontra Sacramento Kings, bukas ay mapapalaban na naman ang GSW kalaban ng New York Knicks mga kaibigan, paniguradong isang magandang salpukan ito bukas sa muling banggaan ng magkabilang kupunan. Parehong may lakas kaya hindi po natin agad masasabi kung anong team ang mananalo bukas. Kung saan itong New York Knicks ay kasalukuyang hawak lang naman ng grupo ang ranked number 3 sa Eastern Conference, ibig sabihin hindi biro din nga ang lakas at tibay ng samahan nila. Mabigat na laban ito para sa Dubs pero yun nga hindi imposible na matalo nila kasi tinalo na nila ito noon na walang Jonathan Kuminga pa sa Warriors. Yun nga lang wala ring Karl Anthony Towns sa laban na iyon. Well, silipin po natin ang injury report ng magkabilang kupunan. Para sa New York Knicks mga kaibigan ay listed as questionable po bukas versus Warriors si Delon Wright due to an illness, habang out naman si Jalen Brunson dahil sa ankle injury. Malaking problema ito ng Knicks ang hindi paglalaro ni Brunson na alam naman natin na isang matinik na scorer siya ng grupo. At para sa Golden State Warriors naman po mga kaibigan ay mananatiling out pa rin bukas si Brandon Podziemski dahil sa back injury. Maliban kay BP ay walang sino man pa sa team ang pasok sa injury list kaya magandang balita ito para sa Dubs. Ang bakbakan bukas ay magsisimula eksaktong 8:30 ng umaga sa atin dito sa Pinas at sa home court pa nga rin ng GSW gaganapin ang nasabing game. Kayong mga kaibigan, anong team sa tingin nyo ang may mataas na chance ang mananalo sa kanilang banggaan bukas? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat. Looney's got a dunk! Yeah, the bench is hyped. Coach Kerr is up.